Siya mag-ano, ayan, sana hindi siya ano, no. Ayan, isang mapagpalang magandang umaga ulit, ano, October 20, 2023 at ang oras ay 9:47 AM. Okay, uulitin ko, no, walang sawa ito. Una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas, aking pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan, sinasambang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa, at maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang apoy, ang tubig, ang hangin at ang lupa, at ang apat na direksyon nito from the north, east, west, south. Okay. So umagang ito, thank you so much sa lahat ng aking mga friendship na nagbibigay ng update. Actually, nandito ako ngayon sa kasuluk-sulukan because katulad ng sinasabi ko, si Lidimin ay kailangan i-share talaga kung ano ang kumbaga paalala, no. So ito, meron ako i-share sa inyo regarding ito sa vlog ni Mr. Eduardo Miranda na sinasabi niya that binababoy ni Lidimin ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Okay, Eduardo Miranda, bakit ko sinasabi na pinakadiyos ng kaliwanagan? Sapagkat meron kasing Diyos ng kadiliman. So we need to clarify, no? Kailangan i-specific natin yan. Kaya ko sinasabing pinakadiyos ng kaliwanagan. At for your information, hindi ako ang nambaboy sa aking pinakadiyos ng kaliwanagan, no? Kayo ang nambaboy. Remember that Lidimin is never nagsalita that I am, that I am. At yung problema mo sa Princess GM na yan, no? Bahala ka sa buhay mo, wala kang magagawa kung yan ang nakalagay. Eh kung si Robin Padilla nga, may anak ng Queenie, di ba? So what is your problem regarding that? At para sa mga minamahal kong kapatid, ito yung mga sinasabi ko, no, kahit nandito sa iba nating mga kapatiran, no, lalo na sa ating mga kapatiran, mga tribo, no. Si Lidimin ay hindi naglakbay, si Lidimin ay hindi kung saan pumunta para sasabihin open. Instead, no, kailangan natin ibahagi sa ating mga kapatiran ang paghahanda. Walang pinagkaiba yan sa panahon nila Moises, no. Meron tayong mga preparation, at kung tungkol dyan, yes, Eduardo Miranda, yes, 101% yes, no. 100% yes, naka-withdraw po ako, that was 2020, kaya lang hindi ko na inulit dahil unang-una, nung panahon na yun, hindi ko naman talaga alam kung anong iniwan sa akin, no? Yun ho talaga ang totoo. So, yung sinasabi mo na Matik, Eduardo Miranda, masyado kang allergic, no? Ako pa sa'yo, kung talagang nasa pinakadiyos ka ng kaliwanagan, ang ituro natin sa ating mga minamahal na kapatid, paano tayo makapaghanda. Parang panahon nila Moises yan noon, panahon nila Noe, no, na talagang miniminsahe na magsipaganda dahil may magaganap. Yan po ang ginagawa ni Lidimin ngayon. Ano bang sinabi ko? Ang biyaya ng Panginoon ay siksik-liglig, umaapaw. Ngunit subalit dapat mayroon tayong kailangan ng mga preparation na dapat gagawin. Yung sinasabi mo, ilabas ko si Spiritual Wonder Boy, di ba ikaw nag-angkin ka that you are a Spiritual Wonder Boy? Ikaw si nag-declare ka ng sarili mo that you are infinite to the Diyos at ipahingi ng tubig makisuyo, no? So ganun po siya. Eduardo Miranda, ikaw masyado kang nalulong, no? Para kang addict, no? Sorry ha, sorry kasi ako nakipag-peace ako in the name of God, no? Para kang addict, no? Hindi mo yata alam ang ginagawa mo, no? So tayo, no, personally ako, mga kapatid, at salamat sa ating mga mahal na kapatid na iba't ibang uri ng tribo, sapagkat ang ibinabahagi ng inyong abang lingkod to prepared. Kasi katulad ng sinasabi ko, yung tungkol sa kayamanan na yan, walang pinagkaibayan sa panahon nila Moises, nila Noah, noong mga kapanahonan na yon, no? Hindi maaaring hindi maganap kung ano ang nakapropesiya sa Book of Revelation. Lahat mo na yan ay magaganap, no? Kasi magiging sinungaling ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Yes, pinakadiyos ng liwanagan kasi may Diyos ng kadiliman, no? Bakit hindi ka gagamit ng sasabihin mo binababoy ko? Hindi ko binababoy yon, no? At ako, ginagawa ko in my part, so that is your problem, Eduardo Miranda. At katulad ng sinasabi ko, di ba sinabi ko, okay, enjoy lahat ang mga nagsasabi dyan, that I am, no? But Lidimin ay never po nagsasabi that I am a signatory, I am blah blah blah, etc. whatsoever. Hindi po. Instead, no, paalalahanan ng ating mga kapatid, kasi given na yan given na yung instruction ng Diyos, given na ang propesya, no? So ang katulad ko ay isa nagpapaalala lamang. So Eduardo Miranda, talagang halos ang alam ko, Bisaya ka no? Eduardo Miranda, yes. Bisaya siya, no? So, actually, Eduardo Miranda, no? Sa halip na magangawa-ngawa ka dyan, kung talagang pinakadiyos ng kaliwanagan ka, ibahagi natin sa ating mga kapatiran, paano tayo maging handa sa hinaharap. Ikaw, the way you talk is more on material pa rin, no? So, hindi tayo dyan, no?
Unahin ang katotohanan at kaharian ng Panginoon. Huwag mong sabihin pati Panginoon, awayin mo na naman. Ang hilig mong mangaway, pati mga patay, inaaway mo, pastilan ni Eduardo Miranda. No? Kailangan ng tubig, ng aking paa, ng malamig na tubig. That's why naghanap ako ng ice, no? So, Eduardo Miranda, no, bahala ka dyan sa buhay mo. Basta si Lidimin, I am very busy para ibahagi sa mga kapatid ang paghahanda. No? Like, for example, ano yung mga nasa paligid. Kaya itong mahal kapatiran dito, meron siyang fish pond na maliit. So, kapatid, anuhin mo yan, no? At meron tayong gagawin dyan na kahit araw-araw dyan mag-fishing ang mga tao, magtatakan lang mga tao, hindi maubuso ng isda. Ganyan si Lord. Kaya sinasabi kong pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Bakit allergic ka magsalita kung pinaka-sasabihin mo, binababoy ko? Hindi ko binababoy yun. Ini-express, alam mo, gawain kayo ni Satanas yan. Yung galit na galit ka na ibahagi mo, hindi yan sa pagyayabang, kung hindi, kumbaga sa mga i-testimony mo kung paano kumilos ang Diyos sa'yo. Galit na galit si Satanas dyan. Alam mo kung bakit? Napapahiya kasi siya sa pamamagitan ng testimony ng isang tao. Paano kumilos ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan sa buhay ng isang tao? Napapahiya kasi si Satanas. Yun kasi yun no? Isa yun, baka ba na galit pag sabihin ko pinaka-Diyos ng kaliwanagan? Anong gusto mo? Infinito di Diyos Eduardo Miranda. Yan ang gusto mong sasabihin ko. Sorry but peace be with you, no? Basta si Lidimin ngayon, no? Masaya ako kasama ng ating mga kapatiran ng mga tribo at kahit anuman yung mga, no? Anuman yung mga bagay na nasa palibot, marunong tayong magpahalaga. Darating ang time, no? Sabi ko nga sa inyo, no? Hindi pwedeng hindi mangyayari ang nasa Book of Prophecy, sa Book of Revelation. Magiging sinungaling ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Itong nangyayari sa atin, Eduardo Miranda and the others, expected ko na yan. Kasi bilang nasa system, even the system, no? Meron tinatawag yan na spiritual combat. Alam niyo mga kapatid, itong nangyayari sa amin nila Eduardo Miranda and the others, this is the part of the spiritual battle. Pero yung pinaka-battle talaga, kaya nga lahat ng pinili, Eduardo Miranda, ikaw ba'y nagsulti ikaw ba'y nag-declare sa ako lang, ikaw ba'y nagsalita ng ganyan? Hindi ba yan silidimin? So, alam niyo mga mahalik na kapatid, no? Kaya nga may sinasabi, lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Dahil hindi ibig sabihin isa lang ang naatasan, no? Hindi ibig sabihin isa, marami. Yung sinasabi pala na lahat ng pati sinala ay sasalain pa, yun po ang haharap sa immortal combat. Okay. Basahin ninyo sa Book of Revelation at bago kayo magbasa niyan, hingiin ninyo ang karunungan mula sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Bakit may pinaka-Diyos ng kaliwanagan? Sapagkat may Diyos ng kadiliman. No? Paano mo masabi, Eduardo Miranda, that binaboy ko ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan? Sinabi ko bang nakita ko then eye to eye? Wala. No? So, ikaw po, nililito nyo po yung statement. Pero hindi pa na ako magtaka sa iyo. Why? Bakit hindi ako magtaka sa iyo? Bilang nasa system at bilang nasa Bible, nakalagay talaga yan. Spiritual combat at immortal combat. Okay? So, ganun po yun, Eduardo Miranda. No? Ikaw ba? Mga viewers, kayo na po ang mag-isip, no? Kung sasabihin niya na siya ay, ano pala siyang Diyos? Bakit allergic siya sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan? Kasi baka ikaw ang Diyos ng kadiliman. Allergic ka man. Natural, idideklara ko pinaka-Diyos ng kaliwanagan at binabahagi ko kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Lidimen. Kasi ang gawain ni Satanas, pag galit, nagagalit ba yan siya? Nanggigigil yan. Pag i-express mo, ihayag mo ang kabutihan ng Panginoon dahil ayaw niyang maihayag ito. No? Ayaw niyang yan ang gawain ng Satanas. Pero wala akong sinabing Satanas ka, ha? Wala kang magagawa. Bakit ina-address kong pinaka-Diyos ng kaliwanagan? Why? No? Dahil may Diyos ng kadiliman. No? Alam mo, Eduardo Miranda, no? Yung sinasabi mo maka-withdraw, mga viewers, di ba bakit nagkaroon tayo ng limit dati? Dati naman walang limit ang ATM Ngayon nagkaroon na ng limit, nagkaroon ng windang-windang ng buhay. Mga viewers, tahasan pong sasabihin ni Lidimin,
Hindi po si Eduardo Miranda ang nag-lock niyan. At hindi rin po si Lidimin ang nag-lock niyan o kung sino man ang nag-lock. Kaya po yung mga accounts na yan may maturity date. Okay? Lahat yan may maturity. Nakaprogram kasi lahat yan. Ang pinag-uusapan dyan, yung pagbubukas. Okay? At sa pagbubukas na yan, may spiritual battle at immortal combat. Okay. Bakit hanggang ngayon ay sasabihin wala pa rin nangyayari? Alam ninyo, lahat yan ay nakaprogram. Parang panahon lang yan, panahon ni Moises, no? 'Di ba? Kaya nga si Moises hindi nakatawid sa lupang pangako, hanggang tanaw lang. Bakit? Sa buwisit niya rin sa mga tao, no? Kasi siya nakipag-usap siya, umakyat siya sa bundok. Pagbaba niya, ang mga tao gumawa na ng sariling panukala, gumawa pa ng mga Diyos-Diyusan. Ngayon, ganun din ang nangyari sa atin. No? Ganun din ang nangyari sa atin. Kaya si Lidime nag-iingat. Ayoko na si ginagawa mo Miranda, nakatulad ako ng panahon ni Moises. Dahil hindi na rin na pigilan yung galit sa tao. No? Hindi na rin napigilan. Kaya ayan, ang instruction, nag-over si Moises sa instruction. No? Doon sa binigyan ng instruction, yung sa pag ng tungkod. Diba? Na-over. So, ikaw Eduardo Miranda, yun bang sasabihin mo? Sige, pakita mo. Gawain kayo ni Satanas yan. Bakit mo pangunahan ang panukal? Si Lidimin nga, muntik na nagkamali no? Pero lahat yon pinayagan din naman ako ng Diyos dahil madadalisay yung mga tao sa aking paligid. Iba kasi yung may mga tao kasi na nagkukunwari na tumutulong pero may ibang interest pala. No? So ganyan lang, Eduardo Miranda, chillax ka lang. Huwag natin pangunahan ang panukala ng Diyos. Kailangan muna natin ipaghanda ang mga tao. No? Kasi, katulad ng sinasabi ko, ang biyaya na yan, yes, para sa lahat yan, doon sa mga sumusunod ng kalooban ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Ang hindi sumunod, sad to say, I'm so sorry. No? Kaya kagahapon, yung bisita namin na isang kaibigan na attorney, kinuri ko siya, hindi po ganyan ang programa. Kasi, maging ang banal na kasulatan, huwag pakainin ang tamad. No? So, hindi pwede na sabihin mong ganun. Ang pagbibigay, ang giving yan. Pero, kailangan yung tinatawag na disiplina sa ating mga sarili. No? Pag sinasabing disiplina sa ating mga sarili, maging sa ating sarili, physically, mentally, especially the spiritually, kailangan may disiplina. Ako nga, di ba? Sinabi ko nga sa inyo, di ba? Huwag niyong tingnan ang pagiging lidimin ko. Because I am not perfect. May mga pagkakataon na ako man din ay nagkakamali. By my words, kasi nga ang tao, minsan sa sobrang galit, nakakapagsalita talaga. Pero si Eduardo Miranda, hindi na yan kasi kung talagang, alam mo, napakasimple lang ang formula. Kung nasa Diyos ka talaga, ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, marunong kang tumanggap ng kamalian mo at marunong kang magpakumbaba. Ang mga tao na hindi marunong tumanggap ng kamalian at hindi marunong magpakumbaba, kanino bang asal yan? Sige mga viewers, kayo na ang mag-isip, no? Hindi ko problema yan, Eduardo Miranda, kung nakalagay sa dokumento is Princess GM. Kasi pag sinabi mong from the bloodline of the Lion King, sa mga spiritual dapat naintindihan mo yan. Wala akong sinabi that royal blood, instead from the bloodline of the Lion King. Kaya nga pinapaliwanag ko sa inyo bakit ang PNB, bakit ang mga bangko ay mga tao ang nagmaniobra dyan, no? Pero bakit hindi tao ang nakalagay kung hindi mga simbolo ng hayop? Because of Animal Zola Kingdom, alam mo yan, Eduardo Miranda. Di ba sinasabi ko ang PNB, pag dumating ang panahon na ma-implement na yan, mawawala ang agila at manatili ang lion. No? PNB. No? Bakit ang Maybank Tiger? Ano pang mga na yan? Ang United Nation. Bakit nation? Ibig sabihin, mga bansa. Pero bakit hindi mga flag at dahon? At ito lang ang may tatak na may 3 star. Hay nako. Eduardo Miranda. No? Alam mo, Eduardo Miranda, no? Mas maniniwala ako sa'yo na nasa Diyos ka ng kaliwanagan kung marunong kang magpakumbaba. At sa halip, ako kasi halo-halo ang aking ibinabahagi sa inyo. Not only in a divine wealth,
No? Kayo nga, daldal nga kayo ng daldal divine wealth before at saka divine government. Pero ang divine covenant, hindi niyo yan pinag-usapan. No? Hindi niyo yan pinag-usapan. Pagalingan. No? Ngayon, pinasok ni Lady Min ang divine covenant. Why? Even si Lady Min ay hindi ko maaaring sabihin, kaya itong mga gumaganap, wala pa pong karapat-dapat sa divine government. Masasabi natin pag na nasa divine government tayo, lalo na yung mga uupo, kung nagawa na natin ang ating mga trabaho, no? May approve na tayo sa ating mga sarili. Tayo ang mag-a-approve sa ating mga sarili, hindi ibang tao. Kaya ang divine government, kung nagawa mo na ang iyong trabaho. Pero as long as hindi mo nagawa ang trabaho, mahiya tayo sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan, magsasalita tayo na tayo ay nasa divine government. Sample, ipagpatawad ninyo ipagpatawad ko may mga viewers na mga bata. Meron akong kilala, divine government, pero nalaman ko maraming kabit. Kahit pastura, may kabit. Paano niyo nasasabing divine government kayo? Kayo ang nambaboy sa Panginoon, hindi si Lady Min. Ngayon, kung ano man ang sinasabi ko sa inyo, kung ano yung tama, yun yung tama, walang dagdag, walang labis, walang kulang. No? Kaya po, Eduardo Miranda, wag mo kong hamunin na sasabihin, ipakita mo. Alam mo, Eduardo Miranda, kung gagawin kong aking trabaho, hindi para patunayan sa kapwa ko. Patunayan ko sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan na ako'y sumunod. Kasi siya nga hatol sa akin hindi tao Kahit ikaw, Eduardo Miranda, hahatulan ka kaya. Wag naman sanang dumating ang panahon na, katulad ba ng sa TikTok ko? Kung sino pa yung mahilig manghusga, yun pala ang hindi dapat tularan. No? Sana lang, dumating ang panahon na yan kasi lahat ng may tuhod ay luluhod sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Bakit ina-address ko ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan? Dahil may Diyos ng kadiliman. Diba? Kaya nga sa Book of Revelation, pasusukuin ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan si Satanas. Hindi po ako nagsalita niyan. Kung winika ko man, isa lang yan sa pagpapaalala sa atin, hindi para pantayan ko ang Panginoon. Kung hindi, paalala. Maging sa sarili ko, paalala din yan. No? So, Eduardo Miranda, dahil sa ginawa mo, ikaw ang nambaboy sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan, hindi si Lady Min. Okay? Ikaw, nagdeklara ka kabaya sa sarili mo na ikaw ay infinito di Diyos. Hindi ka pwedeng makapag-deny. Actually, the other people behind me right now, mga followers mo yan before. Hindi ko na lang sila ipakita, but I swear, no? I swear, mamatay na ako sa kinaupuan ko. Itong mga tao ngayon na nasa likod ko ngayon, kung totoosin, mga followers mo yan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Why? Kasi ang mga tao na mga sinugo, nalasing sa mga papuri ng mga tao. Kaya pag si Lady Min, sasabihin nila, maraming salamat Lady Min, maraming salamat sa'yo kasi ganito, ganyan, ganyan. Anong sinasabi ko? Lahat ng inyong pasasalamat at pagpupuri sa akin ay ibinabalik ko at itinataas ko muli sa nagsugo sa akin. Why? Para iisang Diyos lang. Kasi pag sa sarili ko, like for example, yung mga organization na yan, pag mag-ano ka pa ng mga organization na yan, kumbaga, meron bang tinatawag na like for example, isang organisasyon, Abacada, 10 lang yan ha, meron yung kabila, ABC. Hindi na Diyos ang nasisentro kung hindi yung organisasyon. Kaya si Lady Min, itong mga kapatiran na ito, anong sinabi ko? Magsipaghanda, no? Kasi may mangyayaring ganito. At pagdating ng biyaya, no? Hindi po yan mula kay Lady Min. Kaya hindi ako nagpalagay ng Lady Min dyan. Ano ang sinabi ko? Descendants of the tribes. Why? Sapagkat kung babasahin mo ang Bible, ano ang pangako ng Diyos? Ibabalik ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang lahat ng mga biyaya na matagalan niyang ipinagkaloob sa ating mga ninuno. Hindi sinabing sa ninuno lang ni Lady Min, sa ating mga ninuno.
Mga, ibig sabihin marami. Okay? Pero kung tutuusin, isa lang ang pinanggalingan natin. Nagkaroon ito ng division kay Ismael at kay Isaac. Tama? Si Ismael talaga dapat ang mabigyan doon, mapasahan, no? Mabasbasan, no? Si Ismael. Ngunit dahil itong isang kapatid na si Isaac, no? Dahil gusto niya rin, no? Ngayon ang ginawa ni Isaac, nag-disguise siya na siya si Ismael. Kasi di ba si Abraham medyo malabo ng mata noon? So, nakuha ni Isaac ang ninais niya, pero sa hindi magandang paraan, no? Hindi na maibabalik yun yung inano ni Abraham. Kasi nga, noong unang panahon, sagrado talaga ang salita, mga kapatid. So, nagkaroon ng division yan sa magkakapatid, pero Islam pinanggalingan. So, mayroong bad and mayroong good side. The bad side and the good side, no? Kaya, ganun po, kaya para dyan sa lahat sa inyo, no? Kaya nga ang sinasabi, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paruroonan. Ngayon, Eduardo Miranda, tanungin kita, saan ka ba galing? Ha? Maaring siguro lahi ka ni Isaac. Maaring siguro, no? Bakit may maaari? Ayan ha, hindi kita ginajudge, no? Kasi ganyan na asal mo no? Ayaw mo. Grabe talagang gigil mo, no? Pinanood ko yung video, grabe talagang gigil mo. Samantalang si Lidimin, kung saan-saan na nakakarating, oy mga kapatid, may darating na ganito, magsipaghanda tayo. Kapatid, ganito ang gagawin. Ito kapatid, pwedeng gagawin natin ano. Kapatid, ganito kapatid. May paghahanda. Hindi ako kung saan sa, oy, mamimigay si Lidimin. No. At saka hindi po Lidimin. Hindi po Princess GM. Descendants of the tribes. Ha? Kasi yan man nakalagay. May nakalagay ba dyan na kung anong tribo? Ibabalik ko lahat ng kayamanan. Matagal ko nang ipinagkaloob sa inyong mga ninuno. Na? Kaya nga sabi ni Doktor, na galit ka ba kay Dr. Jose Rizal? No, Eduardo Miranda. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan sapagkat ito yung ating henerasyon ngayon. Okay? Ito po yung henerasyon natin ngayon. So, Eduardo Miranda at saka sa iba pang mga kapatiran dyan, ako ay china-challenge ko sa inyo. No? Mas mabuti pa na ibahagi natin, total, sasabihin ninyo, Diyos, hindi ko pinababoy si Lord. Alam niyo mga viewers, yung sinasabi ko, inihahayag ko sa inyo kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ni Lidimin. Masabi ba natin sa Diyos ng kadiliman yan? Kasi galit talaga si Satanas pag ibahagi mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Galit si Satanas kasi alam mo, ayaw ni Satanas na, alam mo yon, kasi itong ginagawa natin, magbigay tayo ng lakas ng loob sa ating mga kapatiran na nanghihina. Hindi para lalo mo siyang papanghinain. Ganon yun, Eduardo Miranda. Ngayon, alam mo Eduardo Miranda, tatapatin kita. No? Dito at saka sa puso ni Lidimin, sa oras na ito, sa segundo na ito, siya ang nakakasiyasat. Itong sasabihin ko sa'yo, tatapatin kita. Well, kung sasabihin mo ikaw magbukas, masaya ako para sa'yo. Kung luluobin ng Panginoon sa'yo. Alam mo kung bakit? The way you talk, no? Hindi na sa Diyos ang ginagawa mo Sarili mo talagang inaano, ako. Si Lidimin, ano bang sinasabi ko? Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Kaya nga kahit anong mga appreciation, no? Salamat Lidimin kasi ganito, ganyan. Ang sinasagot ni Lidimin, lahat ng inyong pasasalamat at pagbigay puri sa akin ay ibinabalik at itinataas ko sa aking pinakadiyos ng kaliwanagan. Napakalinaw yan, mga mahal kong kapatid. No? Kaya ito lang masasabi ko, magsipaghanda tayong lahat, okay? Ang biyaya ay nandyan lang yan. Uulitin ko at tahasan kong sasabihin sa inyo, walang marirelease. Okay? Ngunit, subalit datapat, mayroon tayong paghahanda na dapat gagawin sa ating mga sarili. Maliwanag po yan. No? Kaya nalungkot ako doon sa ibang mga, hindi ko na lang sila mimensyonin Alam ninyo, walang ibang makakasiyasat sa laman ng puso natin. Pinakadiyos lang ng kaliwanagan at makikita nila ito reflection sa ating mga buhay. Mga minamahal kong kapatid, ma-Christian ka man, ma-Muslim ka man, o whatsoever man, anuman ang tribo na pinanggalingan natin.
we are still one. Kaya nga, ang Amerika, kailanman, kay Lidimin ay hindi tinuring na kaaway ang Amerika, kahit sino man sa ating mga kapatid. Kaya ko sinasabi, yes, the Philippines will be great again. No? Wala naman nakalagay dun just because of gold. Will be great again. Saan tayo? Bisayain natin o Tagalogin natin. Sige, ano ba sa Tagalog? The Philippines will be great again. Great again. So, ibig sabihin, naging great na pala tayo before kasi may again eh. Napansin nyo yan? Bakit great again? Ibig sabihin, dati na tayo. No? Ibabalik na lang natin. Sa anong paraan? Maraming ginto? No! Sa pamamagitan ng kagandahang loob na ibahagi natin sa ating kapwa. Kasi mga kapatid, kung hindi tayo magtanim ngayon, kaya nga kung saan nakakapunta si Lidimin. At alam niyo ba na mas gugustuhin ni Lidimin na makipagsalamuha sa mga, hindi naman sa mababang uri, sa mga tao na mas mabuti pa ngayon yung walang pinag-aralan eh. Why? Marunong tumanggap ng katotohanan. Kaya nga nakalagay dyan, gagamitin ng Diyos ang mangmang upang hiyain ang mga nagmamataas. Kasi ang mga may-aral, hindi ko naman nila lahat, yung mga may-aral, no? Ipagpaumanin po si Lidimin, no? Almost sa kanila, o halos sa kanila, no? Sa halip, katulad kagahapon, no? Sa halip na ang ating kapwa ay iangat, no? Sabay, kaya nga si Lidimin, di ba? Bakit may mga kasama na o ganito? Kasi loobin ng Panginoon, anuman ang katagumpayan ni Lidimin sa ibinigay ng assignment ni God sa akin, hindi lang ako, no? Hindi lang ako ang ma-appreciate ng tao, which is, itong mga taong nasa likod ko. At hindi pirang pinag-usapan. Yung puso na kung kailan kasagsagan, alam nyo ba ang pagsiserve ng pagkain, ang pagluto, napakalaking bagay. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, kung nalulugod man ang pinakadiyos ng liwanag, kung nalulugod man si Lidimin sa nakita ko sa inyo, mas nalulugod ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Napakaliwanag yan. At hindi ko binababoy ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Ulit-ulitin ko, bakit sinasabi ko yan? No? Ako mga mahal na kapatid, maniwala kayo sa akin sa hindi. How many times po yan? Hindi po panaginip. Parang panahon niya ni Moises nila noon na pagkausap mo siya, sobrang liwanag, hindi mo siya kayang tingnan. At yung sasabihin mo sa akin, Eduardo Miranda, no? Na nasa aking palatandaan, may palatandaan ba ako? Hilar, ikaw ba ang nagbigay para ikaw magsabi na ikaw na tungkol sa palatandaan? Ang Diyos ang nagbigay, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang nagbibigay ng palatandaan doon sa kanyang mga pinili upang gumanap. Okay? Hindi po ikaw. Kung ikaw man lang at saka ako ang ikumpara, sige, sample na lang ito. Sino ba ang nagsasalitang ulol sa atin, di ba ikaw? Ngayon, masasabi mo ba ang sarili mo na nasa pinaka-Diyos ng kaliwanagan ka? Nasa Diyos ka, tapos ngayon ako sasabihin mong baboy ako? Kayo ang nambaboy sa aking Diyos. Kayo po ang nambababoy. Dahil sa ginawa mo na yan, maniwala ka sa akin. Napakasimple lang eh. Pag ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ay sumasa iyo, sa isang tao, una at higit sa lahat, meron kang kapayapaan sa utak. Eduardo Miranda, pag magsalita ka, para bang pati si Satanas, kakumpetensya mo, na ipagpaumanhin ha sa mga viewers, na? The way you talk, parang si Satanas, kaano mo pa, kakumpetensya mo. Sorry ha? Ikaw rin mismo natatamaan sinasabi mo. Pinapanalangin kita, Eduardo Miranda, no, na who am I to judge you? Pinapanalangin ko, no, na bigyan ka pa ng, kasi nasa huli ang pagsisisi, no? Ang aba ninyong lingkod ay hindi to kung saan sa nagpunta para sasabihin may release, wala. Instead, magsipaghanda ang lahat. Kaya itong kapatid dito na isa, I'm so very happy, no? Kaya sabi ko sa kapatid na ito, kapatid, iano natin yan, no? Darating ang panahon, magkaroon ng kagutom. Yung fishpan mo na maliit, kahit araw-araw dyan magmingwit, hindi mauubusan ng isda. Ganyan kung paano kumilos ang Diyos. May paghahanda lahat ng mga lingkod ng Diyos, lahat ng kanyang pinamimisyon. Hindi man magpamisyon si Lord sa atin,
na tayo ay mapahamak. Kaya nga, di ba, binabahagi ko sa inyo mga kapatid, nung sumakay ako ng eroplano noong October 15. Lahat yan nabahagi ko na sa inyo. Nagtaka ako, kulang na lang, mag-flight na kami. Sabi ko, naamoy ko ang amoy goman, hindi mo maintindihan, no? So, yun. Ilang segundo lang, biglang nag-declare na kailangan naming lumipat, no? Kasi may problema yung eroplano. Ngayon, ano bang sinabi ko? Purihin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Bakit? Dahil ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, hindi ka ni ipapahamak. Yun yung ibig kong sabihin, mga mahal kong kapatid. Ginashare ko yan para maramdaman ninyo kung paano kumikilos ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan sa kanyang mga naatasan. Siya ang manguna sa buhay natin. Hayaan natin na siya ang gumamit sa atin. Hindi yung gagamitin natin ang pangalan niya. Ikaw, Eduardo Miranda, sige kagbasa drag Biblia, pasaway ka, ha? Nya, inanay mong batasan. Si Lidimin, mayroong pagkakataon ito na pagod, sobra talagang pagod. Minsan, no? Kaya ako hanggat maaari ngayon, sa mga nangyari, aminin ko, nagkaroon din ng lesson sa akin. Pag pagod, wag muna magsalita, no? Kaya ang ginagawa ko, pumapasok ako ng kwarto. Hindi ako nagsasalita. Pero noon, kung hindi lang nagbago-bago si Lidimin, matira-matibay sa atin. Dahil hindi ko ugali ang mga agrabyado ng tao. Kaya ayaw kong inagrabyado ako, ay dili pwede sa kuha. Kumbaga sa mga Bisaya, Eduardo Miranda, mukha ang punig kinilaw na way suka-suka. Mga Bisaya, alam niyo ibig kong sabihin, ano? Di ba? Ganun lang kasimple. Kagabi nga kasi itong area dito is very mysterious. Sabi nila, ganito, ganun. Kagabi, nag-abang si Lidimin. Nagbiro pa ako sa mga kasama ko, sige, dapat mag-brown out ito, sige, mag-rubing-rubing ako kasi kalasangan ito, ano ba sa Tagalog yan? Kagubatan ba? Parang kagubatan. Ay, gusto ko makita kung ano ba pag sinasabi. Wala naman! Dahil, kapag anak ka ng Diyos, alam nyo ba na maging si Satanas, alam niya kung sino ang mga natasan ng Diyos? Kaya ako, tahasan kong ibabahagi sa inyo kung paano kumilos ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan sa buhay ng inyong abang lingkod. Okay? At yung pagiging princess ko na pangalan, Eduardo Miranda, yung pagsayang mo ng panahon sa pangalan ko, ugtas ka talaga sa akin, no, princess. Never po ako nagpakilala that I am a princess. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Alam ko naman na may mga nakakarating sa kisyo, sinabi ko, kung anak ka ng Panginoon, hindi ganyan ang utak mo. Alam nyo ba ang hindi sa Panginoon? Biblically speaking, nandyan talaga, madaling magalit, allergy. Pag anak ka ng Panginoon, ops, di ba? Ako natutunan ko yan kasi dati kasi ang aba ninyong lingkod, ano man ang iniwan sa akin, ako nga hindi ko nga tanggap Napakasimple lang. Alalahanin natin, wala tayong madadala sa langit. Hindi naman din kailangan ng langit yan hindi naman din kailangan ng langit yan. O ka ba? Kailangan natin ang kaluwasan. Ang kailangan natin dito, kaligtasan nating mga kaluluwa. Eduardo Miranda. Kaligtasan nating mga kaluluwa. Alam nyo ba, ito, makinig kayo. Katulad ng binahagi ko sa ating mga kapatid, no? Biblically speaking, nandyan Kaya ito mga ginagawa ko sa mga kapatid na ito, binabahagi ko magsipaghanda ganito. Dumating man ang punto, dumating man ang moment na magkaroon ng kagutom na kailanman ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng buong mundo, maraming manlamig sa ating Panginoon. Why? Lalo na yung nag-expect dyan sa mga foundation release. Hello! Mark my word. Kaya ang Maharlika Investment Fund, mark my word. Never. Pag ipagpilitan ninyo ang gusto ninyo, sad to say, I'm sorry. No? Kaya sabi ko, ang mahal nating Pangulong PBBM, hindi po pinakamagaling na ekonomista ang kailangan natin. No? System pa rin. No? Kasi kung pinakamagaling, dalubasa, bakit yung World Bank, bakit yung IMF nagkaroon ng mga down, mga shutdown, at Eduardo Miranda, at sa mga mahal nating viewers, hindi po totoo na si Eduardo Miranda ang nag-lock niyan. Matik po yan. No? Kasi nga may mga maturity date yan. Ang pinag-usapan dyan, open the sesame. And before they open sesame, no, magkaroon ng spiritual battle. Yung nangyayari sa amin nila Eduardo Miranda and others, that is the part of spiritual battle. Meron pang tinatawag na immortal combat.
Okay? So, hindi ho siya ganun kadali. Instead, itong mga kapatiran natin ay tinuturuan natin, binabahagian natin ng karunungan na ipinagkaloob din sa iba ninyong lingkod. No, actually, mamaya titingnan ko yung tinatawag na yung ilaw na gagamitin na hindi natin kailangan ng Meralco, Sokoteko, ano dyan. Kailangan ko na itong ma-print yun para ibahagi ko. Pastilan, Ginoo. No? So, ganun po yun mga mahal na kapatid, lalo na sa ating mahal na mga katribuhan. No? At isa pa, di ba ang NASA mismo nagsasabi na mawawalan ng internet? NASA na yan ha? QFS Pamor. February 17, 2019 at 2 p.m. Mag-research kayo. Yan yung time kung kailan nag-signal doon sa US. Ang Nisara Gisara. Ang Nisara Gisara, bakit green light ang sinasabi nila? Kasi may kinalaman dyan ang 7 angels. Kasi ang mga pinag-uusapan ng mga kayamanan na yan, no? May kinalaman yan sa the covenant. At the covenant is between the creator and the creation. Kaya nga di ba nung nakaraan, ang iba yaw-yaw ng yaw-yaw sa divine government, divine wealth, pero ang divine covenant hindi nila napag-usapan. Kaya nagyaw-yaw si Lidimin, nagkyaw-kyaw si Lidimin, bunganga ng bunganga si Lidimin. No? Hindi para ang sarili ang ibida-bida. Binabahagi ko sa inyo kung paano nagbigay ng karunungan ang pinakadiyos ng kaliwanagan, sapagkat ang karunungan na nagmumula sa kataas-taasan ay higit pa sa 10 hari na magagawa at higit pa sa pera, sa salapi na magagawa, at pinakahigit sa lahat, ang karunungan na nanggagaling sa pinakadiyos ng kaliwanagan, ito ay nagliligtas ng kapahamakan. Ha? Yan po yan. Higit sa lahat, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Kaya sinabi ko baga sa inyo mga mahal kong kapatid, pag pinupuri ang inyong abang lingkod, itinataas ko at binabalik ko lahat inyong papurit pasasalamat sa aking pinakadiyos ng kaliwanagan, ang siyang nagsugo sa akin. No? Bakit may ganon? Para hindi silidimin ang inyong, yung bang parang nakikita niyo silidimin nagjudyos. Ngayon, pag magkamali silidimin, kay tao lang ba silidimin? O di pati yung Diyos na aking sinasampa, sira na rin. Kaya bakit ko ina-address kong Lord, wag ninyo akong tingnan kung sakaling may mali ako. Ha? Tingnan ninyo yung kabutihan. Kasi sa tao kasi, sa 10 daliri, magkamali ka ng isa, ang 9 na daliri na nagawa mo, hindi na naiukit sa mga puso ng tao. Ang mali lang ang tinitingnan kasi ang tao judgmental. No? Kaya ako, masaya na sila din yung ganito, mga bundok, mga ganito. Ay, ang saya-saya ko, promise. No? Oo, mga kamuti, o ito mga papaya, saging, ganun. Ayan yung mga kapatiran na makita mo na tumutulong, na walang bahid, na may mga sariling. Sabi ko nga, mabuti pa yung mga walang alam. Yung bang mga bagay-bagay ito, natatawa nga ako, marami nga ditong kapatid, wala siyang alam, yun pala may pakinabang. Paglabay pa. Diba? Meron siyang kwintas na, dyan lang, yung naalala ko nung panahon, diba? So, dahil sa kagipitan, yun, dinala sa pawn shop, ayun, nasanla niya, so, ganyan, ibig ko sabihin, ganyan kung paano kumilos ang Diyos sa atin. Obey first before you complain. Alam nyo ba na ako pagpunta ko dito sa Mindanao, tumawag ang anak ko, mama, ganito, mama, hospital, mama, ganito. Ano, bumalik ba si Lidimin sa Manila? No! Anong sinabi ko? Ama, na pinakadiyos ng lahat ng mga Diyos, ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Ano man ang sitwasyon ng aking anak ngayon, ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking anak. Parang panahon lang ni Abraham yan. Si Abraham kaisa-isa niyang anak. Hiningi sa kanya ng Panginoon. Hiningi sa kanya ng Panginoon para i-offer. Kaya nga si Abraham, tama ba si Abraham? The father of faith. Hindi siya nagdadalawang isip, kaisa-isa niyang anak. Ibinigay niya, in-offer niya. Pero dahil nakita ng Diyos, ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang puso, no, ni Abraham, ang kanyang katapatan sa kanyang paglilingkod, no? Mas give blessings pa si Abraham. Walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon. Malidimin ka man, kung sino ka man. Kalooban ng Diyos ang sundin mo. Mararamdaman mo. Hindi naman natin kailangan ng mga malapalasyo ang bahay.
may mga kotse tayo. Mahalaga sa atin, malakas ang katawan, may kapayapaan at higit sa lahat, hindi tayo mawawala sa relasyon sa Panginoon. Mga pastor dyan ha, paalala ko sa inyo, marami na rin ang mga pastor ngayon na sa halit na araw ng Sunday or Sabado, nandun sa loob ng simbahan, nangaral, hindi na, nandun sa lansangan, nakikipag-negosasyon na rin doon ng mga tuko, ng mga ibid, kung ano-ano pa, no? Giuna na ang mga commodities kaysa ang Panginoon. Sorry ha, paalala ko lang sa inyo, kailangan ko tong healer. Wake up, no? Masyado nang nalasing at nadaya ni Satanas. Lalo na, no? Kaya nga, maraming tumatawag ng Panginoon. Ano bang sabi niya? Hindi ko kayo kilala. Biblically speaking, nandyan po yan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kapit lang tayo. Sikapin natin na ang relasyon natin sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan ay naka-intact yan. Ha? Marami ang manlalamig, lalo na sa kulang ng salita ng Panginoon. Ha? Pero pag nandyan ka, dito, lalo na dito at nandito siya, kahit anuman ang nasa kaguluhan ang nasa paligid mo, hindi ka mag-alala. Why? God is provider. Wala siyang anak na pinabayaan. Mga ibon ngayon, walang nagpapakain no? Bakit buhay yan? Bango ng pinya. Tingnan mo ha. Nandito, sabi ko sa inyo no? Ito mga fresh fruit. Pakita nga natin, baka sabihin na ito may mga fresh fruit, no? Ayan, yung dati yung pants. This is my favorite. Yung pants niya. Ito, Eduardo Miranda, hindi ko na ipapakita. This is your great follower, no? Pero sabi ko, ipanalangin natin si Eduardo Miranda, doon ang bango ng pinya, no? O yan. Why? Mga tao yan no? Pahingi ng kutsara. Anto kakainin ko? Pahingi ng kutsara. Di, makasuyo. This is the papaya. One of my favorite talaga. No? Mga chiko. Salamat ati ha. So, iba yung dating ng, alam mo yung mga kapatiran na bukal sa loob. Alam mo yun? At kung magkamali man sila dimin, wala kang ibang marinig kundi ipapanalangin namin ang aming kapwa. Hindi yung magdisyonin mo, yawaonin mo, Eduardo Miranda, giatay ka ba? Sa iluon ko sa Ginoo. Kaon na lang ti Eduardo Miranda, lami pa kaayo. Papaya, no? Gigikan tanom, galing sa tanim ng ating mga mahal na kapatid. Diba? Ang sarap. Fresh na fresh, galing to ng puno. Kain tayo. Kaya, nagpapasalamat talaga ako, mga minamahal kong mga kapatid, yung mga pinagkaitan ng mga lupa, dyan kayo, mga land grabber kayo, ambot na lang yun sa inyo. No? So, thank you so much. Nandito kasi ako ngayon, actually, wala ako sa bahay, no? Why? Kasi sinasabihan ko rin yung mama ko, no? Yung mama ko, natatawanan din ako sa mama ko. But anyway, purihin, walang, in generalize, no? Purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo, no? Mga minamahal kong kapatid. Thank you so much kay Rosalia Villanueva Rodel. Good AM, salamat sa Diyos, ang vlog ka na, no? Bless, kasi nagwirda-wirda pa sila dimin. No Concepcion Gakoma Kanyeda. Thank you so much kay Ruhan Ablao, kapatid, inang bayan, perlas ng silanganan, mabuhay, tagumpay, buhay, purihin ang Diyos, no? Nakatastasan. Maria Lisa Taksan, kapatid, daygon ang Diyos natong Ginoo kay padayon, mapanubay mga kapatid. Yes. No, dagani. Kay Sis Evelyn, kay Lumang Laan, no, kay Ramil Medina, dagani mga kapatid, no? Kay FM, yan, kay Omar Reyes, dagan kayong salamat sa inyo, kay Joms, dagan kayong salamat, at sa uban pa, no? At alam ko man, Eduardo Miranda, na hindi pa lahat din namang mas okay na rin yun, no? So, Eduardo Miranda, ngayon pa lang pinapatawad na kita. Uulitin ko, hindi ako ang nangbaboy sa aking pinaka-Diyos ng kaliwanagan, kundi ikaw. Ang sarap nito, Eduardo Miranda, papaya. Ito pa. Dali lang, sorry. May pinya, may saging, kulang na lang kambing ko ani. No?
Oh, di ba? Ganito kasarap, kaganina ang sarap ng Simpleng flying buhay lang. fish. Ang sarap, ang dami ko nakain guys. Tapos sinagag na kanin, tapos kape. Ay, sobra talaga, grabe. Ang sarap talaga. Good nga tamban. Ayan oh, si Papayas, ano, ang dami dito. Masarap ang buhay kasi alam mo ang Diyos. Simpleng buhay lang. Simpleng buhay. Alalahanin nyo lahat ng sobra, lalo na pag hindi magandang paggamit, nakakasama sa tao. Yes. Ako, masaya na Kasama ako. sa tao, nakalimutan sa Diyos talaga. Kaya nga yan ang sinasabi ni Lidimin, hindi na rin kailangan ni Lidimin ng partner. Why? I'm happy sa mga people behind me. Ha? Happy si Lidimin. Sarap kayo ng buhay ng ganito. Oh, sasabihin lang ng anak, ma, kumusta ka dyan? Okay lang ako, anak. O sige ma, salamat pambayad ng wifi. Salamat sa ganito. O kasi mga anak ko, sinabihan ko na rin yan eh. Anak, may kanya-kanya tayong kaligtasan. Magsimba kayo ha? May kanya-kanya tayong kaligtasan. Hindi ko kayo maliligtas. O, ganun lang kasimple. Kahit mga anak ko, tinitrain ko yan. Ma? Kaya ganun, mga minamahal kong kapatid, kain tayo. J-Riders, no? Sa Josephine Dapon, dyan sa mga Isabela, na-miss ko kayo dyan. La Father. Wow, wala akong masabi. No? Ganyan lang buhay nila din. Yung bang kilos na natural, hindi pa ui-ui ba na? Para lang sabihin that you are a royal family, kilala ka sa altas yung syudad, kailangan ay nako, ambot na lang. Ay, ito, sabi ko nga mamaya, manakop mi dun sa pisban. Manalom tayo na Eduardo na pispan. Manalo na lang tayo Eduardo Miranda. Taklobo, talapia. Tilapia. Taklobo. Harap. Nakanisda rin. Kasi, dito, ano din dito, di ba? Andol, Philippines, di ba? Yan. Ganon dito. Ano pa bang yaman ang hinahanap ng tao? Ito, yaman ng kalikasan, mayamang dagat, yamang lupa. Ano pa bang gustong yaman? Ang importante, may kapayapaan sa utak. Malusog tayo at hindi tayo makalimot kay Lord. That is Marami pinaka kang the yaman, best. marami kang gold. Wala ka namang Diyos. Diyos bless ang buhay mo. Kasako mo Ganon. kwarta. Ano yung ano, pambalik ako ang mga naghihatos ko ang mga kayaman, pambalik mo ako kay Ang Diyos. sarap ng pinya. Ang Diyos mga sa kung una-una, durante ka sa Tamis. kayamanan. Ang sarap, promise. Para dyan sa minamahal ko mga kapatiran sa mag-ina, hindi ko na mimensionin, damo mo Bulacanang, no, yung mag-ina na yon, na-miss ko talaga kayo. Lalo na si Bibi, no? Si Bibi, si code FT, no? Yan. Harap. Ganun naman mga kapatid at mag-ingat tayong lahat, ha? Eduardo Miranda, peace be with you, okay? Dili sige kasuko. Sus, Ginoo ko. Ikaw ba? Ako ang ginawa sa itaas, itong sa gilid. Dili sige kasuko. I-prayer lang na, mawala ka na makasuko, ginawa na maggulit sa mong kasing-kasing. Di na siya papel kay kuan gina siya. Kasama talaga yan, no? Kasi hamak man o dakila, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang nagbibigay ng kapahintulutan ng lahat. Biblically speaking po yan. Ano ba magagawa ng tao? So, nasa tao yan ang pag-choice, okay? Muli, ang lahat ng ito ay aking ibinabalik sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Dayarawon tayo sila forahira kanta sa shida lasin sa lako na kita santan sa shida kita work na kasintin ila sa lafo na ito. Okay? Isang mapagpalang magandang umaga at mag-ingat tayong lahat. Okay? Thank you so much for watching.